Welcome to Donmar TV News Channel. Kinumpirma ni Presidential son at Congressman Paulo Duterte na si Presidential Aspirant Bongbong Marcos Jr. ang kanyang sinusuportahan para sa 2022 presidential elections. Ito ang sagot ni Congressman Duterte nang tanungin ng PTV News sa isang text message kung sino ang presidente niya para sa Hatol ng Bayan 2022. Matapos dumalo ang nakababatang Duterte sa BBM Sara Uniteam Caravan sa Batangas kahapon. Nagpaabot naman ng good luck message si Paulo Duterte sa kanyang kapatid na si Mayor Sara Duterte na tumatakbo naman bilang Vice President. Anya, naniniwala siya sa kanyang kapatid na malaki ang maitulong nito sa bansa. Pagiging ni Congressman Duterte, magiging full support siya kay Mayor Inday Sara. Malugod na naging pagtanggap ni Senator Panfilo Lacson sa plano ng Google na wag nang pahintulutan ang political advertisement sa kanilang platform sa kasagsagan ng eleksyon sa May 2022. Ani Lacson na presidential standard bearer ng Partido Reforma, mapipigilan ito ang pagkalat ng online trolls. Anya, panahon na para magkaroon ng responsibilidad ang mga social media companies sa paglilinis sa mga trolls na nagkalat at sa mga fake news na ipinalabas sa bawat kandidato. Samantala, binigyan diin din ng Lacson-Soto tandem sa mga isyu si sentro ang kanilang diskurso tuwing haharap sa mga tao at hindi sa mudsliding o pagsasabi ng hindi maganda sa mga kapwa nila kandidato. Game na game namang sinagot ni Presidential Aspirant at Vice President Leni Robredo ang request ng kanyang mga taga-suporta sa kanyang FB Live. Ginamit na rin ito pagkakataon ni VP Leni para pasalamatan ng iba't ibang grupo na nagsasagawa ng Leni Movements. At sa kanyang live, nabanggitin ni VP Leni ang ilan sa mga lugar na posibleng bisitahin ng kanyang team kabilang na ang Laguna. Binisita naman ng tambalang Iskoong ang May Kawayan People's Market sa Bulacan ngayong araw. Kasama nilang naglibot ang mga pambato ng Aksyon Demokratiko para sa 2022 national elections. Naging mainit ang naging pagtanggap ng kanilang mga taga-suporta kung saan game na game din silang nagpa-picture. Nagsagawa naman ng caravan ang team ni Presidential Aspirant at Senador Manny Pacquiao sa General Santos City. Namahagi rin siya ng mga t-shirts sa mga residente sa lugar. Kasabay niyan, nagpaabot din ng tulong si Pacquiao sa mga biktima ng sunog sa lungsod. Isa rin sa isinusulong ni Presidential Aspirant Leody de Guzman ang Labor First Policy. Sakop nito ang pagpapataas ng minimum wage hanggang 750 pesos, pagtatanggal sa kontraktualisasyon, pagbuwag sa regional wage boards at maipatupad ang National Employment Guarantee. Sa kanyang pahayag sa One News PH, sinabi ni Leody na sa halip na pagtuunan ng business o corporate first policy, dapat anyang mas bigyan ng atensyon ang labor first policy. Lalo na anya ngayon na apektado ng krisis ang kabuhayan ng mga Pilipino. Natatawa naman ako rito, tali yung biglang yung ibang mga kandidato, biglang bumabait. Bumabait. Ano ba i-describe yan? Biglang nagkumakambyo. Ayan, biglang kumakambyo na lang. Kumambyo. Si Pacquiao at saka si Moreno, biglang kumambyo At saka nag-o-offer nag-o-offer sa kanila na okay daw sa kanila kung sila i-endorse ng Malacanang. Nakita mo na. Sabi ko sa iyo walang pangmatagalang kaaway at kakampi sa politika. Nakita mo kung magbakbakan sila ng mga nakaraan, parang hindi na parang habang buhay na away, ano? Pero ngayon pa lang, ilang araw pa lang, dating na parinig. Lumambot na. Willing silang magpa-adapt, no? Willing silang tumanggap ng tulong at yung isa nga ang sabi, naniniwala na siya Siya na raw Sabi ni Pacquiao naniniwala ako na ako na itutulungan at magkakaroon kami ng reconciliation, unification sa PDP laban. Ayan ang sinasabi ni Pacquiao. Sabi naman ni Moreno, bukas ang kanyang mga kamay at pintuan kung siya ibibigyan ng tulong dahil siya nangangailangan ng tulong. Ayan, banat parte. Kaya tayo mga butante, inyong i-monitor ang lahat ng galawan para malaman natin sino ba ang totoo, sino ba ang bolero, sino ba talaga ang namumulitika lang at sino ang talagang totoong maglilingkod sa bayan. Di ba, partner? Oo, tama ka dyan, partner Mike. Kaya napansin ko rin yan sa social media. Nagulat nga ako. Uy, ibang klase. Dati talaga, grabe yung parang away na talagang hindi na magkasundo, partner Mike. Talagang tama yung sinabi mo. May punto ka. Pag politika talaga, walang imposible talaga. Yes. Ngayon magkagalit, hindi magkasundo, pero later on, magkaibigan na. At baga gusto nang humingi ng suporta. Ayan.
Oo nga, yun namang isa na yung mga taga-suporta, sabi nila, ay hindi na namin kailangan ng tulong yan. Kaya na namin. Makita mo na yung mga ganon. Kaya. kaya talagang kaabang-abang eh. Kaya ngayon ang Malacanang kumbaga sa parang siya ngayon yung pwedeng sila yung nagpapakipot, sila yung naghihintay kung sinong gustong kumumbinsi sa kanila o kung sino ang kanilang i-adapt. So marami pa talagang pwedeng mangyari kasi nga ang PDP Laban at ang PDDS, yung administration party, wala nang kandidato eh. Although wala pang black and white na ipinail si Senator Bongo sa kanyang withdrawal, pero inulit na naman niya kahapon, final na yon. Hindi pa nga lang niya nadala yung kanyang dokumento dahil nga sa mukhang busy yata yung mama. Pero ganun pa man, ayan, ang ating inaabangan niya, sino kaya? At ang tutulong doon sa mga senatorial and local candidate ng administration at mahalaga na magkaroon sila ng i-adapt or magiging kakamping presidential. Kung sino yon, well, nasa Malacanang na yan. Kung sino ang kailang pipiliin at susuportahan, partner. Oo, meron ngang pahayag din ng si Senator Bongo, partner Mike, na baga hayaan, ito, babasahin ko lang, hayaan nyo po, samahan nyo Sige, partner. Samahan nyo na lang po kami ni Pangulong Duterte na piliin po yung makakapagpatuloy yung mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Mixed feelings kasi yung nararamdaman niya ngayon. Yun. Tama yan. Oo, na meron siya. Well, okay lang naman yun kung sino talaga at makapagpapatuloy dahil kasi yun namang yung nakita natin na yung mga ginawa, especially yung mga build program, napakaganda talaga. Sayang niya kung hindi itutuloy kasi hindi pa tapos. Katulad nitong yung malapit dito sa Quezon City, yung subway. Aba, nag-uumpisa pa lang ito mula doon sa may Valenzuela at Quirino Highway sa Novaliches hanggang dito sa may ang target bago matapos ang term ni Pangulong Duterte, at least aabot ng North Avenue, Quezon City yung subway na yan. Pero ang original na plano nito hanggang Pasay, hanggang airport, hanggang 2025. So kailangan talaga yung susunod na Pangulo, ituloy ito kasi pangit naman yung subway. Putol, hanggang dito lang sa North Avenue, di ba? So isa yan sa mga major project ng Duterte administration dito sa Metro Manila. At marami pa yung mga, alam mo na, yung mga isla na pinagdudugtong, marami mga skyway at kung ano-ano. So napakahalaga nun. Tama lang yan. Sino kaya ang pwede magtuloy nito? Nang hindi sa salita lang, ha? Alam mo, madaling sabihin, sige, itutuloy ko yan. Sige, itutuloy namin yan. Pero salita lang pala. Pagdating ng magkaroon na sila ng pagkakataon, nakakalimutan yung sinabi. Yun ang mahirap. Kaya kailangan siguraduhin natin sino nga ba ang magsasabi at gagawa ng kanilang magiging pangako, partner. Kung para sa iyo, Mike, base sa obserbasyon mo naman, at least magkaroon din tayo ng sa lahat ba ng mga aspirants, sino ba ang mas malapit o kayang ipagpatuloy itong mga programa ng Duterte administration? Kung sakali mang hindi talaga tuluyang tumakbo si Senator Bong, kasi nga ngayon hindi pa talaga nakapag-file ng withdrawal nga formally, but kung sakali mang ganun, so, alin sa mga presidential aspirants ang makapagpapatuloy nga nitong programa, mga proyekto ng administrasyong Duterte? Yung Bill program, dalawa yung nadinig ko na gusto nilang ituloy. Dalawa yung nagsabi. Si Bongbong Marcos, sinabing itutuloy niya yan. Si Moreno, ganun din. Actually, si Moreno, ang unang sinabi niya, yung kanyang Bill program, iba. Kasi itong programa ng Pangulo ay sa mga highway, sa mga tulay at kung ano-ano. Ang kanyang Bill program ay tungkol daw sa housing. So, parang iba. Ewan ko kung yun yung gusto niya palabasin. Pero yun ang kanyang binabangkit. Itutuloy, pero ibang style. So si Pacquiao naman, walang masyadong nababanggit niya ng kanya lagi yung anti-corruption at saka yung housing, bahay. Si Ping Lacson, dahil independent naman ang galawan ni Ping Lacson, sabi niya, itutuloy din lalo na yung kampanya sa illegal drugs. Talagang at saka yung pagdisiplina, yung corruption. Dahil yan talaga ang number one target ni Ping Lacson yung anti-corruption. Kasi anti-corruption talaga yung senador na yan. Hindi talaga tumanggap ng pork barrel. So yan more or less na napapag-usapan dito sa mga, ngayon kasi 5 na pasintabi po doon sa iba. 5 talaga itong kilalang mga presidential candidate. Yung iba hindi natin masyadong kilala at yung itong 5 binabanggit natin, ayan po yung mga sinasabi. Si Leni Robredo, wala tayong aasahan doon sa tungkol sa pagpapatuloy ng project kasi yun ang parang opposition talaga na iba yung kanya sinasabi, alam mo naman. Pero yung corruption pa rin ang kanyang gustong ituloy yung kampanya ilaban. Kaya lang si Leni, pasintabi na Vice President, minsan kasi mga sinasabi mo medyo lubak-lubak lubak-lubak, paano ba i-describe natin yan? Minsan ito lang partner buti naalaala ko. Ituloy ko na rin, Leni Robredo. Medyo sensitive ito pero kailangan natin ipaliwanag. Ma'am, Vice President, good morning at inyong mga tao. Huwag mo naman sabihin na independent ang ating Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yan.
Ang Armed Forces of the Philippines, kontrolado yan ng Chief Executive. Sa ilalim po ng saligang batas, basta legit order coming from the Office of the President, Executive Department, dun lang susunod ang ating Armed Forces. Hindi ho pwede, ma'am, na independent ang militar. Ang kaya nga Commander-in-Chief ang Pangulo eh. Gusto mo maging presidente, kumakandidato ka, hindi mo alam ang trabaho ng militar. Nakakabahala ka. Alam niyo mga kaibigan, pag ang military independent, dangerous yan, delikado yan sa demokrasya. Isipin mo, pag ang presidente nag-utos sa Chief of Staff o sa Armed Forces, bombahin niyo yung mga kalaban natin. Sasabihin ng militar, sorry Mr. President, independent kami. Wow, hindi ho pwede yun. Ang Armed Forces of the Philippines, kaya nga Commander-in-Chief ang presidente, yan ang mag-o-order. Pag sinabi ng presidente, girahin nyo yan, gigirahin ng militar yan. Follow the order ang militar. Hindi pwedeng tumanggi. Yun ho yung sinasabi ng saligang batas. Vice President naman, grabe ka naman, abogado ka eh. Bakit naman po ganyan? Huwag naman yung linlangin ng ating taong bayan. Diyan po sa isong yan, liwanagin nyo. Kasi nung mabasa ko at madinig ko yung sinasabi mo, nasyak talaga ako eh. Bilang isang mamamahayag at bilang isang Pilipino. At ngayon lang ako nakarinig partner ng ganyan. Inuulit ko, ang sabi ho ng pangalawang Pangulo, independent daw ang militar, ang Forces of the Philippines. Naku, hindi ho ma'am. Hindi, as hindi. Kasi nga ho, ang military susunod sa legitimate or legit order coming from the Executive Department, coming from the Commander-in-Chief. Yun po yun. Walang batas-batas sa kanila kung anong utos ng Pangulo gagawin yan. Hindi pwedeng, sorry Mr. President, independent kami. Hindi ho pwedeng gawin. Natatawa naman ako dyan. Nako, ayaw kong sirain ang inyong umaga, mga followers ni Vice President. Pero akin hong nililiwanag itong isong-iso. Ito, kasi kahiya-hiya tayo. Gusto nyo maging presidente, hindi mo alam ang trabaho ng Commander-in-Chief. Wow! Wow talaga, partner. Ito ba partner Mike, kasunod noong bumisita ang Vice President doon sa AFP headquarters ba yun? Yun ba yung ano? Yes. Okay. At yun hindi ko alam kung ano kaya itong mga pinanguhugutang ito. Well, kahit na wala nag-a-advise sa kanya, ako bakit alam ko yun? Bakit alam yun ng maraming Pilipino? Tanungin nyo ang kahit na isang sundalo, 350,000 ang ating mga sundalo, from kawal hanggang general. Tanungin nyo ang bawat isa dyan. Hindi yan maniniwala doon sa sinasabi ng Vice President. Kasi alam nila ang kailang sinumpa ang tungkulin. Follow the order coming from the Commander-in-Chief. Hindi pwedeng independent. Hindi ganun. Basta ang presidente nag-utos, susunod sila. Lahat. Pag sinabi ng Pangulo, girahin nyo yung komunista, gigirahin yan. Or bantayan nyo ng 100% secure ang ating West Philippine Sea, gagawin yan. Hindi pwedeng sabihin ng militar, sorry, independent po kami, hindi ho kami pwedeng gumalaw. Hindi pwede yun. Sige, yun lang ho, bahala na kayo, pero at least na nakakuha kayo ng idea. At yan ay aking pangangatawanan kahit sa anong laban. Hindi totoo yung sinabing yon. Talaga hong kontrolado ng Commander-in-Chief ang militar. Hindi pwedeng hindi. Oo, totoo yan, partner Mike. Dahil baga sa training pa lang ganun na ang proseso na itinuturo. Ganun na yung pagsasanay na ginagawa nila, partner Mike. Yung sundalo, ang pagrespeto higit sa lahat sa kanilang Commander-in-Chief. Yan ang mga sundalo. Tsaka ang militar partner, by chapter yan eh. Follow the order before complain. Oo. Puro yes sir, yes sir. Ganun talaga. Hindi mo pwedeng sabihin no sir. Hindi mo pwedeng, pag sinabi ng commander mo, tumalong ka sa ilog. Oo. No sir, hindi pwede yun. Pag sinabing tumalong ka, hindi pa nasasabi yung order, tumalong ka na. Yes, Ganun na sundalo. Follow the order before complain. Di lalo na sa Commander-in-Chief. Ngayon, paano mo sasabihin ngayong independent yung militar? Di ba kalokohan yan? Kaya nga, sabi nga ni Gadon ano sabi ni Gadon? Huwag na lang. Kaya nga, partner Mike, kung naaalala mo, o nababatid mo, yung lahat ng mga appointee ng Pangulo doon sa yung cabinet secretaries na lang, karamihan sa kaya, mga kasundaluhan yan, mga nasa, PMA. Baga ganun yung pinagdaanan. Kasi ang sundalo, ibang klase kasi ang disiplina. Yan ang gusto ng presidente. Kaya nga marami cabinet secretary, mga military. Kasi mga military talagang laging sumusunod. Yan ang training nila eh. Follow the order before complain. At mabilis ang aksyon. Yun ang sundalo. Yun ang totoong sundalo. Kahit to sa buong mundo, walang sundalong independent. Pambihira. Vice President, abogado ka pa naman. Ba't hindi mo alam yan? Ano ba naman yan? Gusto mo maging Commander-in-Chief? Hindi mo alam trabaho ng militar? Delikado kami dyan. Delikado ang taong bayan sa ganyang prinsipyo. Maling-mali, as in mali.